Poplot, Mercy, Judge Baby, Peter Paul Patrick, Ernesto Sr., Ricardo, Ruben, Anita, Gary, Jacinto, Consolacion, Dionisha, Efren, Romeo, Salvador, Maria, Dominador, Felicidad, Domingo, Rosario, Crisanta, Simeon, Honorato, Basilia, Guillermo, Moises, Pitang, Pipi, Crescencio, Ranilo, Macaria, Ernesto, Ermelinda, Estelita, Gregorio, Angel, Teresita, Honorato, Basilio, Jose, Rodante, Claudio, Jose, Karina, Sabina, Seferin, Isidora, Alberto Sr., Andres Sr., Luciano, Aurea, Victoria, Tomas Adrian, Rodi, Claudio, Rodante, Ramon, Jasmin, Lydia, Mariden, Doreta, Oscar, Clemencio, George, Josefina, Carmelita, Nomer, Joel Francis, Emerito, Rene, Marites, Marcelito, Mark Anthony, Richmond, Laureano, Ireneo, Jerby, Consolacion, Jesus, Rolando, Antonio Sr., Remigio, Isidro. Mark Jason, Jesus, Dedicacion, Marcelo, Reddy, Romulo, Pablo, Cornelio, Cornelia, Manuel Luis, Lolita, Manuelito, Pitong, Arnold, Dexter, Mayra, Teofilo, Blessel, Fortunato Sr., Gavina, Maximino, Nicolasa, Lolita, Fortunato Jr., Nenita, Loreto, Ramon, Simona, Ferlin, Ferdinand Jr., Jose Sr., Jesus, Alfonsa, Carmen, Salvador Sr., Salvador Jr., Adelaida, Eloisa, Leman, Loreto, Rolando, Manuel, Rodora, Virgilio, Romeo, Paterno, Laura, Angie, Amancio, Eduardo Sr., Roman, Mika, Enrique, Victoria, Aurea, Manuel, Reynaldo, Danilo, Jovita, Delphine, Ann, Pete, Jimmy, Romeo, Rosario, Emilio, Alejandro Jr., Felicita, Nelda, Atanasio, Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime, Eleonor, Josefina, Nilo, Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Anicieta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Inazaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Zana Vierca, Ernesto, Emmanuel, Emil, Milagros, Normelito Sr. and Jr., Zita, Norcy, Rochelle, Ricardo, Herbert, Raquel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Soledad, Alexander, Zosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Lydia, Samuel, Felicidad, Mario, Dominador, Alfredo, Gloria, Carlos Sr., Father Adrian, Maximina, Ofelia, Pablito, Santiago, Escolastica, Rolando, Ruben, Emerenciana, Florinda, Nazario, Noel, Serapio, Miguelito, Pedro, Father Frank, Nilda, Henry, Jimmy, Rodolfo, Mabel, Honorio Jr., Theodora, Jose, Francisca, Porfirio, Rodrigo, Reynaldo, Avelina, Reynald, Leoncia, Orlando, Roberto Sr., Ernesto, Rafaela, Consuelo, Leonardo, Emerson, Ponciano, Lolita, James Perry, Pedro, Cecilia, Marta, Jose, Librada, Leon Mario, Violeta, Arnel, Father Jeff, Jenaline, Manolo, Rosalinda, Robert, Evelyn, Josefina, Antonio, Orlando, Lourdes, Mark Angelo, Benzon, Mikey Mariz, Johnson, Zaira Monique, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
bilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Sa panimula ng bagong taon, ang mahal na Birheng Maria bilang Stella Maris o tala ng karagatan, ang tumatanglaw sa ating paglalakbay sa dagat ng buhay. Liturhiya. Ang liturhiya ng bagong taon ay maraming inaalaala. Una, si Maria na ina ng Diyos. Ikalawa, ang pandaigdig na araw para sa kapayapaan. At ikatlo, ang pasusunat at pagbibigay pangalan sa anak na nagkatawang tao. Ito ang oktaba ng Pasko o ikawalong araw na siya ring maririnig sa Ebanghelyo. Sa simula ng taon, ang pagtawag sa ngalan ni Jesus ay nagpapakita ng ating kaugnayan sa Kanya at inaalala ang kaligtasan sa Kanyang ngalan. Ngayong araw na ito, bubuksan ang pintuan ng Jubileo sa Basilika ng Santa Maria Maggiore sa Roma. Ito ang ikatlong pintuan ng Jubileo 2025. Turo ng simbahan. Tinatawag ang mahal na Birhen bilang Stella Maris, isang titulo na nagbibigay diin sa ating matibay na pag-asa na sa gitna ng mga unos ng buhay na ito, tinutulungan tayo ng Ina ng Diyos. Pinasisigla tayo at pinalalakas ang ating loob upang magpursigi tayo sa pag-asa at pagtitiwala. Isama rin natin sa ating mga panalangin para sa pasasalamat ng San Andres family, Galo family, Marcos at Gerdelita Galo, Bernardo Novilla and family, Santiago Betran family, Sipat Gatbunton family, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Crispiriano, Natividad, Antonia, Albert, Isaac, Lorenzo, Josephine, Santos, Corazon, Proceso at Norma. Para sa pasasalamat ni Reverend Father L. Louis Jimenez, Villanueva family, Carlo and family, Francisco family, para sa kapayapaan ng kaluluwa nila Alejandre, Petronilo, Exaltacion, Pedro, Teresita, Hilario, Anzolo, Marisa at Rene. Bilang panimula sa ating banal na misa, magtatayo po ang lahat at makiisa sa pag-alay. Amen.
ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. At sumayon. Isang bagong-bagong umaga at taon sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Inuumpisahan po natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya, ng pagkakaisa at lalo tigit ng iba yung pag-asa. Ginugunita rin po natin ngayon ang pandaigdig na araw ng kapayapaan. Ipanalangin natin sa loob ng banal na misa ito na maghari ang kapayapaan, dala ng tagapagligtas sa buong daigdig. Upang maging marapat tayo sa ating gagawing banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Manabereng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ko'y panalangin sa panahon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawari sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sama-sama tayo ngayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Salamatan ka namin dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang nakapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong anak, Panginoong Diyos ko, Pero ng Diyos, anak.
ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan na iniluwal ng mahal na ina. Ilasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan na iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinagabilinan ng Panginoon si Moises na ituro kina Aaron at sa kanyang mga anak ang paraan ng pagbabasbas sa kanyang bayang Hiniron. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig, mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal.
Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo ang kasaysayan ng kaligtasan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa pagsapit ng takdang panahon upang palayain ang lahat. At ipinagkaloob din niya ang espiritu ng kanyang anak upang matawag natin siyang Ama. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naalipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa idinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga mitnana at minamahal na kapatid. Matapos na salubungin natin kagabing hating gabi hanggang kaninang madaling araw ng ingay, ng paputok o kung anuman, ng pagkain na pinagsalu-saluhan at pagtitipon ng buong pamilya hanggat maaari. Ngayon sa mga unang mga oras ng bagong araw at bagong taon ay sinisimulan po natin ito sa pagdiriwang dito sa loob ng simbahan. Sa katunayan, marami po tayong ipinagdiriwang sa unang araw na ito. Una, ang araw na ito ay panahon pa rin ng Pasko ng pagsilang ng ating manunubos.
Sabi nga ngayon po yung ikawalong araw ng Pasko. O sa ibang salita, Oktaba. Ibig sabihin 8 araw. Oktaba ng Pasko ng pagsilang. Ikalawa, ngayon ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ni Maria, ang ina ng Diyos. May natatanging papel na ginagampanan ng mahal na ina para sa ating katubusan. At gayon din naman, sa unang araw ng Enero ay nakatakda bilang pagdiriwang ng pandaigdig na araw ng kapayapaan, World Day of Peace. Ng mensahe ay nanggagaling sa ating Santo Papa, Papa Francisco. Kaya nga po marami tayong dahilan para magdiwang sa unang araw ng bagong taong ito, 2025. Alam niyo, karaniwan ng sinasabi na kung ano raw pasimula ng unang taon, ng unang araw ng bagong taon, eh dito na rin halos matatagpuan ang magaganap sa buong taon. Kaya nga alala ko pag yung January 1st at maghapon kong matutulog, isang taon ka matutulog, inaantok at palaging matamlay, di ba? Kaya nga sinasabi na, dapat magsipag ka sa unang araw. Isang buong taon kang masipag. At ganoon din, sa totoo lamang po, sa dami ng mga nakagawian, nakasanayan sa unang araw, di ba? Ano ba hindi ba dahilan ng mga bilog? Lahat ng klase ng bilog, dapat nasa loob ng hapagkainan, di ba? Mga putas, pati damit, hindi ba yung polka dots, bilog, para swerte, mas masaganang isang bagong taon. At isa na po, na magandang tradisyon, yung hanggat maaari, pagpasok ng bagong taon, magkakasama ang magkakapamilya hanggat maaari. Hanggat maaari, nagkakatipon-tipon kahit ano ba yung pagsaluhan, basta magkakasama, ayos na yon. Ito'y tradisyon hanggat maaaring ginagawa natin hanggang ngayon. Alam nyo, naalala ko po noon, nung buhay pa yung tatay at ng mami ko po ako po yung naka-assign doon sa dulo ng Bulacan, sa San Miguel, sa Salakot, at sa San Rafael. Nakasanayan na 31, after ng misa ko, huling misa sa gabi, uuwi ako sa Balagtas. Nung panahon, wala namang NLEX, wala namang anon. Kaya sa totoo lang, mga alas 11 hanggang bago mag alas 12, nasa karsada ako, lahat ng klase ng paputok. Sasakyan, kaliwa, kanan, likod, harap. Talaga namang para akong sa gitna ng gera. Dahil sa karsada nagpapaputok. Pero naalala ko po yun. Kasi nakasanayan na hanggat maaari, magkakasama ang pamilya. Bahagi ito siguro nga po ng kultura nating mga Pilipino. Kaya nga kung ano raw yung ginagawa o hindi ginagawa, baka ito na rin ang mangyayari sa buong taon. Kaya kailangan, sabi nga, mag-ingat. At isa na, huwag daw sumimangot o kaya magagalit sa unang araw. Baka buong taong ikaw, bugnutin at magagalitin. Kailangan siguro laging nakangiti para magandang pasok ng biyaya sa buong taon. Kasabay dito, alam nyo, kailangan na unang araw ng bagong taon, mag-ukol din tayo sa kabanalan. Kaya, unang araw, nasa loob po kayo ng simbahan, buong taon kayo sa loob ng simbahan, sa pagdalo, sa pagdiriwang ng banal na misa. Kung paano na, yun na nga, sa unang araw na ito,
magpuri, magpasalamat sa mga biyaya ng Panginoon sa nagdaang taon sa ating buhay. At yung paghingi ng biyaya sa mga araw na darating sa bagong taon. At kung paano na ito nga ang nais nating gawin sa pagkakataon ito. Mga kapatid, totoo, masaya tayo at bagong taon na naman, 2025. Nalampasan natin, napagtagumpayan natin ang nakalipas na isang taon. Pero kasabay dito, tanggapin po natin, nandun pa rin yung, siguro yung mga pangamba, andyan yung pagkabahala, yung minsan maring takot sa atin. Saan kaya tayo dadalhin ng bagong taong ito? Ano kaya ang mangyayari sa taong ito? Sa ating mundo, sa ating bansa, o sa ating pamilya mismo, o sa ating sarili mismo? Alam niyo mga katanungan ito, maring minsan nakababahala, nakatatakot kung tayo ay titingin lamang sa ating sarili. Kaya nga kailangan may masasandalan tayo. Kailangan tumingin tayo sa Diyos na siyang may hawak ng kasaysayan. Sa Kanya tayo hihingi ng pagbabasbas. Ito yung ginagawa natin ngayon, kaya nga sinisimulan natin ang bagong taon sa pagdarasal bilang isang sambayanan. Humihingi tayo ng bendisyon sa Diyos. Anong bendisyon ang hinihingi natin? Alam niyo, sa unang pagbasa, narinig po natin, ang bendisyon ay binibigay ng mga pari sa lumang tipan. Ang mga pari noon ay si Aaron at ang kanyang mga anak. Ang bendisyon na binibigay nila sa mga Israelita ay sa ganito o ganito. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagang Kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ingatan, subaybayan, lingapin. Yan ang mga pagpapalang hinihingi natin, mga kapatid. Yan din ang kailangan natin. Ano man ang mangyari, basta tayo po'y nakasisiguro sa pag-iingat, pagsubaybay, at paglingap ng Diyos na makapangyarihan at papagmahal. Hindi tayo mawawala o mapapahamak. Ang tiwala natin sa Diyos ay tulad ng tiwala ng isang anak sa kanyang ama. Larawan ng isang anak. Umulan naman man ng malakas, maging madilim man ang gabi, kumulog man sa langit, basta nandiyan ang kanyang ama. Di ba tahimik ang bata? Panatag ang loob ng bata. Ganon din sana po. Ganon din sana tayo sa Diyos. Hindi natin hawak ang darating na taong ito. Pero kung magtitiwala tayo na ang pag-iingat ng Diyos ay nandiyan, hindi tayo mababahala, hindi tayo mangangamba o matatakot. Makakayanan natin ang lahat dahil sa Diyos na kasama natin. Sa totoo lamang, hindi na natin kinakailangan ng pampaswerte. Hindi na natin kailangan kung ano ba ang sinasabi ng ating horoscope o kung ano man ng ating pinaniniwalaan. At upang lalong maging matibay ang loob natin sa simula ng bagong taon, alam nyo, itinutuon po ng ating inang simbahan ang ating atensyon kay Maria, ang ating mahal na ina. Kaya nga po yung unang araw
January 1st ay dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Si Maria ay ina ng Diyos. Ito yung pinakadakilang karangalan niya. Siya ay ina ng Diyos. Hindi dahil sa siya ay Diyos. Hindi Diyos si Maria. Siya ay isang babae katulad ng lahat ng babae. Tinatawag natin ina. Tinatawag natin siya ina ng Diyos dahil kinikilala natin na ang kanyang anak ay Diyos. Ito yung katangi-tangi kay Maria. Siya espesyal dahil sa espesyal ang kanyang anak. Itong si Maria na ina ng Diyos, mga kapatid, ay ina rin natin. Tayo ay mga anak ng Diyos dahil ipinagkaloob sa atin ang Espiritu ni Jesus na bugtong na anak ng Diyos. Kaya nga, nagpakatao si Jesus upang ibahagi niya sa atin ang kanyang pagkaanak ng Diyos. Naging kapatid natin si Jesus. Kaya tulad niya, tagapagmana rin tayo ng langit. At dahil sa kapatid tayo ni Jesus, kaya ang kanyang ina ay ina rin natin. Kaya nga tinatawag natin si Maria, diba, Mama Mary, o mahal na ina. Mga kapatid, sa bawat simula ng buhay, alam po ito ng mga magulang, lalo na ng mga nanay na naririto. Andyan ang isang ina. Sa bawat simula, kagabi sa countdown, sa Pabella Hospital, eksaktong 12 may nanganak. Kanina ini-interview nanay. Umaga pa lamang, nagle-labor na siya. Umaga, maghapon, talaga sabi niya napakahirap. Talaga namang sakripisyo. Pero nung nakita ko yung aking sanggol, ang aking anak, na walang lahat, napawing lahat, ang hirap na dinanas ko. Ang ina ang siyang nagbibigay ng katatagan sa atin. Kaya nga sa simula ng bawat taon, inaalala natin si Maria. Ano man ang mangyari sa taong ito, may ina tayo. Meron tayong ina matatawag. Kaya nga kung alangan pa tayo na lumapit sa Diyos, ibinibigay sa atin ng isang babae, ang isang kapwa natin na dinadakila ng Diyos. Sa Kanya tayo lumapit, humingi ng tulong sa Diyos, sa ating mahal na ina. Mga kapatid, matatapos na po tayo sa panahon ng Pasko. Maraming naganap nga sa ating karanasan sa Pasko, mga tagpo ng sa ating sariling pamilya, sa ating mga kaibigan, mga kakilala, sa ating simbahan, sa pamahalaan, at sa marami pang iba. Sana po ay ating balikan, pagnilayan po natin ang mga ito, at hanapin natin ang kilos ng Diyos sa mga ito sa ating buhay. Kagaya ng ginawa ng mahal na ina sa mga pangyayaring naganap sa kanyang buhay sa pagkasilang sa Mesiyas. Ito sana po ang magsilbing daan para maging mabunga at mapagpala ang pagpasok natin sa bagong taon. Dahil sa napag-alaman natin ang dakilang plano ng Diyos sa ating buhay. Sa unang araw ng taong ito, ipanalangin natin ang kapayapaan ng mundo. Maraming kaguluhan, karahasan, kahirapan na namamayani sa ating kapaligiran, sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating lipunan, at sa buong mundo. Panawagan ng ating Santo Papa na nawa ay umiral sa puso at diwa ng lahat ang pagkakaroon ng kapayapaan.
magsimula sana sa atin ito. Huwag nating hayaan manaig ang pagiging makasarili, mapagsamantala, at mapag-imbot. Pairalin natin ang kababaang loob, pagiging maamo at mahinahon, lubos na pananalig sa Panginoon, kagaya ni Maria, ang reyna ng kapayapaan, ang ina ng Diyos. Mga kapatid, ngayong bagong taon, wala tayong alam, totoo, wala tayong alam sa mangyayari sa ating buhay. Malibang sa katiyakan, mabuti ang Diyos sa atin. Katulad ni Maria, ito natin ang ating sarili kay Jesus, na ang kahulugan ng pangalan, Diyos ang ating tagapagligtas. Siya lamang ang ating panaligan upang sa paglalakbay sa buhay na ito, huwag nating sayangin ang pagkakataon na maranasan, matagpuan at mapakinggan natin si Jesus na dumarating hindi lamang sa ating mga puso kundi sa bawat tagpo at pangyayari sa ating buhay. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos ngayong 2025 kasama ni Maria, Ina ng Diyos. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, sa matay inilibing, nanawag sa kanaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nabubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ngayong bagong taon, manalangin tayong manatili ang pag-asang magaganap ang ating mga hinahangad at mamamayani ang kapayapaan mula sa Panginoon. Ating iluhod, Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mga tagapaghatid nawa ng pag-asa at kapayapaan ang mga namumuno sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Magsikap nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ngayong taon ng Hubileo na panatilihin ang kapayapaan at pagmamalasakit sa nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Maging pugad nawa ng pag-asa at pananampalataya ang mga pamilya ngayong taon ng Hubileo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Paakay nawa tayo kay Maria bilang magkakalakbay ng pag-asa at misyonero ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Makapasok nawa sa langit ang mga yumao nang makasama nila si Maria at ang mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ngayon ay tahimik po nating idulog ang ating mga special intention para sa darating na buong taon sa ating buhay.
Ama ng pag-asa, kami pagbigyan sa aming mga hinihiling. Gabayan mo ang simula at wakas ng taong ito ng jubileo. Lumakad nawa kami sa landas ni Maria sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin kayo aking sakripisyo maging kadugot sa Diyos sabang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng damon. Ama namin ng likha sa iyo, nagbumula at nagkakaroon ng kaganapan ang lahat. Sa dakilang kapisahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong dakilang kapistahan ng ina ng Diyos, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na biring totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubulyo sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos
Ama naming banaligong bukal ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, huli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tingali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakulog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco naming Papa at ni Dennis San Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nainlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa Jose, kaysa na mga apostol, ni San Isidro Labrador, naming patron, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri, si kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, tayo'y tinawag na mga anak ng Diyos, kaya ngayon lakas loob tayong tumawag sa Kanya bilang mga anak sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng
mo kami ngayon ng amin. Kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yaya mo kami sa lahat. Hiniling namin kami Diyos sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, nilinis sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikanan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesu Kristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwo ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumanyang lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ngayon ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbatean tayo. Narito si Jesus, siya ang kahulugan ng Diyos, ang ating tagapagligtas. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ako'y nagtataka sa Paskong kay lamig, doon pa nadamainin ng pag-ibig, sa sanggol at pinapuso'y huwag isara, at sa bawat isang puso mo'y buksan na, Pasko na, Pasko na, Pasko na, tayo'y magkaisa, magsama sa saya ng sanggol at ginang. Ako'y nagtataka sa samang maya, noon pa na naman ng haring anak, sa sanggol at puso'y huwag isara, at sa bawat isang puso mo'y buksan na, Pasko na, Pasko na, tayo'y magkaisa, magsama sa saya ng sanggol at ginang. Pasko na, Pasko na, Pasko na, tayo'y magkaisa, magsama sa saya ng sanggol at ginang. Magsama sa saya ng sanggol at ginang. Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matiyaga upang kami makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Magsayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mo sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina, ng iyong anak at ng iyong sambayanan. Kaming nagsalo-salo sa piging na banal ay
makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po yung pagbabasbas at paghahayo, ilang pagbabalita, meron pa pong isang misa dito po sa simbahan, mamayang hapon, alas 5 ng hapon. Doon sa mga kasama sa bahay siguro, sa mga kapamilya, na yun na nga, nais na dumalo sa banal na misa, alas 5 po ng hapon. At sa inyo po lahat, sa ngalan po ng bumubuo ng pamayanan ng parokya ni San Isidro Labrador dito sa Malinta, pinaabot po ang tunay na mapagpala, mabiyaya, masagana at malusog para sa lahat sa darating na 2025 na bagong taon. Isang mapagpalang bagong taon po sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin. Yumuko kayo ngayon at tingin ang pagbabasbas na nagmumula sa Diyos. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon at sa buong taon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng walang maliw na pananalig, ng pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga hanggang wakas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa paggabay ni Maria, ang tala ng karagatan. Salamat sa Diyos.